Yan, declare nga po natin yan. Bakit hindi sabay-sabay? Parang sa ito ah. Sige, go ulit. Lakasan natin. I favor, privilege, and love. Amen. So, yan po yung ano po niya, lagi ko po sinasabi sa inyo na that you are highly favored, greatly blessed, and deeply loved. Yun po talaga yung ginawa ng Panginoon sa ating lahat. Amen po ba yun? Amen. Alam niyo po kanina umaga nung umattend kami doon sa umagang service. May technicalities din yung yung kanilang mga yung kanilang mic. Talagang sumasabay po habang nagpi-preach yung yung pastor nila. And then kanina dito din hindi rin yung gitara. Tapos kanina si Mike, medyo nagkamali siya, hindi siya nakatugtog doon sa part niya. Tapos kanina nung nag-pray ako, nauna yung yung juice, di ba? So, pero ang mahalaga doon, ang tinitignan ng Lord ay yung puso natin na nagpupuri sa Kanya. Kaya wag po tayong yung tumingin kung ano man yung mga kamalian. Pagkos, mas lalo tayong mag-focus kay Lord at manalangin. Amen po? Amen. Sige po, tayo po tayong lahat at manalangin tayo. Yes, so God, maraming salamat Panginoon sa araw na to na binigay mo sa amin. And thank you God sa salita mo na ibabahagi ko Panginoon and Lord na magrema ito sa aming mga puso at baguhin kami Panginoon at mas lalo pa o God na mag-transform kami Panginoon na kagaya mo Panginoon na magkaroon kami ng Christ-likeness, Panginoon. Maraming salamat nga po, Lord God. At Lord, i-open mo po ang aming mga spiritual ears, ang aming mga spiritual eyes, Panginoon, na Lord, pumasok ang iyong salita mo lamang, Panginoon. Maraming salamat, O God. And Lord, lahat po kami, Panginoon, Lord, na yung focus namin ay suyo lamang, sa salita mo lamang, Panginoon, at wala nang iba, O God. And Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O God, my Lord, and my Redeemer. In Jesus' name I pray. Amen. So yun, upo na po tayong lahat. Gusto ko lang po yung sa Luke 10:38 to 42. Tingnan po natin, pwede po ba kung may mga Bible po kayo? Maganda po na buksan natin yung mga Bible natin para masundan niyo po yung kwento nito. And napaka-familiar na po nung kwento na to. Lagi po natin itong naririnig and I hope po na alam natin yung tinatakbo ng verse na ito. Luke 10, chapter 38 to 42. Basahin po natin. So, ESBN. sa Tagalog po. Yan. 38 to 42. Yan. Dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. At bahay din po ito ni Lazarus. Kasi tatlo po sila, magkakapatid po sila. At mga best friend po ito ng ating Panginoong Jesus kasi lagi po siyang pumupunta doon. So basahin lang po natin sa 38. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. Ito po yung panganay, siya po si Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, sabi niya, Panginoon, bali wala po ba sa inyo na pinapabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabi niya, sabihin nga po ninyo, siya natulungan naman ako. Sabi ni Marta, galit na siya dito eh. Kasi si Mary, nandun lang siya sa paanan ni Jesus na nakikinig sa sinasabi ng ating Panginoon, nakikinig sa mga salita ni Jesus. Ngayon, si Marta naman, nandun siya sa kusina, naghahanda ng mga pagkain, ng mga iluluto, ganon. Di ba kasi kahit tayo sa ating culture, sa ating mga Pilipino, di ba nandun yung hospitality talaga, na kapag may mga bisita po tayo, yung mga tinatago-tago natin na mga plato, pinapagamit natin sa bisita, tama? Yung mga tinatago-tago natin na mga kutsara, pinapagamit natin sa bisita. At minsan, dahil bisita
nakikita sila, inuuna pa natin silang pakainin kasi nga, baka kulangin yung pagkain or yung ulam, di po ba? Ganun po ka yung hospitality sa atin, di po ba? At minsan, ganito pa, pag makikitulog pa sila sa bahay natin, binibigyan natin yung magagandang kumot, yung unan, di ba? Pero sa atin, ano yung ginagamit natin? Di ba? So, ganun po dito, yung culture po nila, grabe po yung hospitality. Pati po si Martha, talagang nakafocus siya kung ano yung maibibigay niya sa ating Panginoon. Kung ano yung maipapakain niya, kung ano yung magbiging convenient ang ating Panginoon at yung kanyang mga disciples. Di ba? So, sabi niya kay parang siya, shooting one bird in, two birds pala in one stone. Kasi nagalit na siya eh. Sabi niya ganyan na, Panginoon, sabi niya, hindi ka ba, wala ka bang malasakit sa akin? Hinahayaan mo lang yung kapatid ko na nakaupo sa paanan mo. Sabi niya, samantalang ako, busy-busy ako doon na nagtatrabaho, naghahanda, sabi niya. And sabi ng Panginoon sa 41, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha. Alam niyo pa pag inulit ng Panginoon yung pangalan mo. Halimbawa, Fe, di ba? Pag ganon, or Che, or Kyun, hindi mo pwede Kyun na talaga. Brian, di ba? Ganon. Alam niyo po, ang ibig kong sabihin nun, mahal na mahal ka ng Panginoon. Kasi nga, nandun yung pagmamahal na gusto kanyang i-correct. Di ba, doon sa ginagawa mo. Ngayon, sabi niya, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Di ba may ganun din po tayo, di ba? Abalang-abala ka, hindi mo na alam kung ano nangyayari sa paligid mo. And then sabi niya, ngunit, iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito ay hindi aalisin sa kanya. So, ano po yung matututunan natin sa salita ng Panginoon na ito, sa kwento na ito, na si Jesus mismo ay nandoon siya. So, itong mga tatlong magkakapatid ito, si Martha, si Maria, at saka si Lazarus. Kung natatandaan po natin, si Lazarus po yung namatay na ng 4 days at binuhay ng ating Panginoon. Kaya nga po yung kapangyarihan ni Lord, hindi po mapapantayan niya ng kahit kanino man. Amen po? Amen. So, ang title po natin ay, yan, Presence over Business. Sino po lagi yung nagsasabi dito pagka in-invite? Sis, punta tayo sa ganito. Sige sis, pag hindi ako busy. Di ba, pag may time. Di ba kahit tayo nung una akong ini-invite sa church, sige, pagka wala akong pupuntahan, sige, pag hindi ako busy. Di ba, yun po talaga yung reality, di ba, na minsan, ang reason natin lagi ay, busy kasi ako. Di ba, wala tayong time. Kahit sa pagpunta man lang sa church, wala tayong time. Mas pinapahalagan pa rin natin minsan yung trabaho natin, or kung anong bagay na pwede, yung yung pang kung saan tayo pupunta. Ganun, di ba? Minsan pinapahalagan pa natin yung friends. Kahit na alam mo na yung araw na yan ay dapat sana para sa ating Panginoon. Tama? Amen. Oo, tama. So yan. So ang theme po natin ay Jesus desires not only our service. Hindi lang po yung paglilingkod natin sa Kanya. All the more, kung ano pa ang desire niya sa atin, but also our Relationship. lakasan nga po natin yan. Relationship with Him. Tama po? Kumusta po ang ating relasyon sa ating Panginoon? Mahina. Di ba? Kumusta po yung ating relasyon sa Panginoon? Kasi kailangan po na magkaroon po tayo ng examination of our heart. Kung ano ba talaga, kumusta yung relationship natin kay Lord? Pumupunta lang ba tayo because of dito o because of our friends? Or dahil talagang mahal mo si Lord, kaya ka napupunta dito dahil gusto mong magpuri sa Kanya, gusto mong magpasalamat. Although, pwedeng sa bahay, pwedeng sa kung saan tayo, pero iba, nasusulat kasi na kailangan talaga tayong magpuri as church. Amen po? Amen.
Amen. So yan po yung ating Jesus desires not only our service but also our relationship with Him. Amen po ba yun? Amen. Yan. So ang pinaka-main verse po natin dyan ay sa Luke 10:42. So dito, in English na po natin, but one thing is needed. Yan lang po yung nire-require ng ating Panginoon sa atin. One thing is needed. And Mary has chosen the good part which will not be taken away from her. So, ano kaya yung one thing na yan na pinili ni Mary at hindi matatanggal yun sa kanya? Hindi yun mawawala sa kanya, hindi yun maaalis sa kanya. Ano kaya yun? Di ba sa buhay po natin, maraming bagay yung yung pinagkakaabalahan. Tama po, sa trabaho, sa ministry, sa pamilya, responsibilities, ang dami po natin pinagkakaabalahan, mga personal problems po natin. Minsan, kahit sa church, di ba, may mga problema din po, sobrang busy tayo sa paglilingkod, na nakakalimutan nating umupo sa presensya ng Panginoon. Tama? Kasi minsan, busy ka sa kagagawa ng mga yung mga ginagawa mo, yung halimbawa dito sa church, busy ka lagi. Pero, ang tanong dito, may time ka pa ba talaga para umupo sa ating Panginoon? Yung presensya niya pa, to sit at the feet of Jesus. Ito yung one thing na sinasabi ng ating Panginoon, na magkaroon po tayo ng time with the Lord. Amen po ba yun? Sa araw-araw ng buhay natin, sa umaga po ba, si Lord po ba ang priority natin? Amen. Amen. Di ba? Kasi, alam niyo po, si Martha at si Mary, si Lazarus, talaga pong naniniwala sila sa ating Panginoon. Pero, alam niyo po, si Martha, na-check po talaga siya. Kasi busy po siya. Nagmamarta po siya talaga. As in, sabi nga, mas inuuna niya yung gawain. Samantalang tayo, ang tanong ko nga sa inyo, halimbawa si Jesus Christ, bisita nyo sa bahay ninyo. Sino uunahin nyo? Si Jesus Christ o yung gagawin sa bahay? Yung ipapakain sa Kanya? Di ba? Ganun kasi, yun yung mindset kasi natin na dapat mas mauna kung ano yung dapat ibigay mo kay Lord. Di ba? Pero dapat, baliktarin natin, dapat mas mauna yung ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po si Mary, alam niya ang ginawa niya. Nung dumating si Jesus Christ na nakaupo dyan, umupo na lang din siya sa paanan ni Jesus Christ at nakikinig siya sa sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Samantalang si Mary, busy siya doon. And alam niyo po, wala na po yung focus niya sa ating Panginoon. Tama! Di ba? Wala na yung focus niya kasi nga po, mas busy na siya sa pagluluto, sa paghahanda. Pero alam niyo, sabi ng Panginoon, one thing is needed. Yun po yung sinabi ng ating Panginoong Jesus kay Martha. Di ba? Kasi nga po sa kultura din po nila noon, grabe po yung hospitality. Kaya naman si Martha, abalang-abala siya sa paghahanda, naglilingkod para kay Jesus. Yun nga lang po, parang hindi kasama ang ating Panginoon. Kasi po, nafocus siya sa mga gawain. So, dalawang dalawang party po to. Ngayon, sino ang pipiliin mo? Makikinig ka kay Jesus or magiging busy ka pa rin at hindi ka na makakarinig sa ating Panginoon. Di ba? So, ang una po natin matututunan dyan is, tingnan po natin si Mary. Yung presence muna. Mary chose to sit at Jesus' feet. Tama po. Si Mary po, umupo siya sa paanan ng ating Panginoon at nandun na lang siya na nakikinig sa ating Panginoon. Nandun na lang siya na hindi na niya tinutulungan yung ate niya. Basta nakikinig na lang siya. Kaya nga po dito, minsan na may mga nagmamarta sa atin. Mas lalo na kapag magluluto ng kanin. Minsan dalawa pa yung pupunta. Pwede po mag-isa na lang at wag na pong magsama. Kasi po, ang pinaka-importante pa rin po talaga ay makinig sa salita ng ating Panginoon. Amen po? Kasi minsan may lumabas, tapos hindi na bumalik. Babalik na lang, magkakanta na ulit. Di ba? Hindi po maganda. Di ba? Kasi ang focus po natin dapat ay ang salita pa rin ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Di ba? Kaya naman po,
ito po is, ano lang to ng ating Panginoon, rebuke niya sa atin na mas dapat siya ang unahin natin. Amen po? Amen. Amen. Sabi po sa Luke 10:39, and she had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard His word. Diba? Kung uunahin po natin ang Panginoon, magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Magkakaroon po tayo ng loving heart. Alam niyo po yun, mas mapapalakas po tayo kapag si Lord ang una, bago yung mga gawaing bahay, bago tayo magluto, bago tayo maghanda. Amen po ba yun? Minsan kasi nauuna yung paghahanda, pero dapat si Lord ang una lagi. Amen? Amen. Diyan po, Mary loves to be with Jesus. Ganyan po ba tayo? Nararamdaman po ba natin na, ay, mahal ko si Lord kaya kailangan mag-spend ako ng time sa Kanya. Kailangan na umupo ako sa paanan niya. Nagkakaroon po ba tayo ng realization na gano'n? And sabi diyan, Mary look to Jesus. Ibig sabihin, ang focus niya, si Jesus lang. And, sabi, Mary, listen to Jesus. Tayo ba, nakikinig ba tayo sa ating Panginoon? Amen. Nakikinig ba tayo kapag may mga hinihiling tayo? Kasi di ba, nagbibigay ng wisdom si Lord sa atin. Pero kapag di ba may mga minsan, naranasan nyo na po ba yung nananalangin ka, pero mayroong pumapasok na iba sa utak mo. Tapos biglang hindi mo na naipagpatuloy yung pananalangin mo, na naig na yung iniisip mo. Di ba? Mas lalo na kapag may kakulangan sa buhay natin. Mas lalo na kung namumblema tayo sa ating pamilya, sa finances natin, na imbis na ibinibigay mo lahat kay Lord, imbis na, Lord, ikaw manguna dito, Lord, bigyan mo ko ng wisdom kung anong gagawin ko. Pero dahil nanguna na yung kaisipan mo sa mga problema, hindi na rin yung nasabi mo at hindi ka na rin nakapagpatuloy na manalangin. Hindi po ba? Ganun po ang Satan kapag dinidistract niya po tayo. And si Mary po, si Martha po dito, sobrang distracted po siya sa lahat ng ginagawa niya. Yan. So, pinili ni Mary ang presence ni Jesus higit sa ibang bagay. Alam niya na mas mahalaga ang makinig kay Jesus kaysa sa pagiging abala. Kaya alam niyo po, pagka may nag-imbita sa iyo, kapag oras na para mag-church, huwag po tayong late. Amen po? Amen. Kapag sinabi pong 1:30 ang devotion, dapat 1:15 nandito na tayo. Amen po? Kasi yung kapag eksaktong oras ka pa rin na nandito, late ka pa rin po nun. Di ba? Alam niyo po, di ba, nalilate po ba tayo sa trabaho? Hindi. Di ba? Pero bakit pag sa gawain ni Lord nalilate tayo? Di ba? Samantalang ang source of everything natin ay ang ating Panginoon, tama. Siya ang nagbibigay ng lahat, ng kalakasan, lahat ng meron tayo, strength, ng skill natin sa pagtatrabaho. Galing po yan lahat sa Panginoon. Amen po? Amen. Tingnan niyo sila, nagmarta sila. Di ba? Yun. So, piliin po natin yung pinili ni Mary na magkaroon po tayo ng time with the Lord. Diba? Mahalaga po kasi yung pakikinig natin, yung pakikipag one-on-one natin sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. So, magbibigay na po ba tayo ng time kay Lord? Amen. Hindi ko narinig. Amen. Amen. So, sa umaga, sa gabi, okay lang po yan. Kahit na po yung ano po yung time na pwede niyong ibigay kay Lord. Huwag lang pong yung nagmamadali ka lagi. Kasi ayaw po ni Lord. Ang gusto po talaga ni Lord, relationship mula sa atin. Amen po? Yan. So, yan. Kapag gumising tayo ng maaga para mag-pray o magbasa ng Bible. Sino po gumigising dito ng maaga para magbasa? Raise your hands. Abay, si brother, bagsikit lang. Ay, panggabi ako eh. Gising ako niyan. Gising ako niyan, panggabi ako. Di ba? Sabi dyan, kapag gumigising tayo ng maaga para mag-pray, magbasa ng Bible, kahit pa busy tayo, kahit busy tayo, pero inuna natin ang ating Panginoon, pinipili natin ang good part.
Di ba? Yan yung hindi matitake away sa atin. Ano po yun? Yung salita ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Di ba? Kaya naman po, kapag gumising ka po sa umaga, huwag na po cellphone muna. Di ba? Huwag po muna ng social media. Ang unahin po natin, mag-pray tayo. Magpasalamat. Kagaya po nung napag-aralan natin last Sunday na manalangin tayo, magpasalamat sa lahat ng binibigay sa atin ng Panginoon. Yung thank you therapy. Di ba? Kasi yun po dapat ang gawin natin, hindi yung, Lord, mamaya ka na kasi busy pa ako. Di ba? Lord, mamaya na kasi kailangan kong sagutin ito. Hindi po. Dapat po, number one, priority natin ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Alam niyo po, hindi waste of time ang pakikiniig sa ating Panginoon. Hindi masasayang yung oras nyo kapag umupo kayo sa paanan ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Never po na masasayang yun. Tama, kasi minsan hindi, parang sayang yung oras pagka nag-pray ka. Sayang yung oras pag nagbasa ka. Hindi po. It's not a waste of time. Yan po yung tandaan natin. Kasi si Lord po, yung nagbibigay sa atin ng lahat. Amen po ba yun? Amen. Di ba? So, spend time with the Lord. Yan maglaan tayo ng intentional time. Intentional. Why intentional? Kasi po, hindi natin talaga binibigyan ng time si Lord. Tama, kagaya po ng ginawa ni Martha, talagang hindi siya nagbigay ng time kay Lord, kundi na-busy na siya doon sa paggawa, di ba? Intentional time kay Lord, araw-araw. Amen po ba yun? Hindi sapat ang Sunday service, hindi rin po sapat ang Bible study lang. Ang pinaka-importante po dito is yung one-on-one kayo ng Panginoon. Yung relationship nyo ng Panginoon, nano-nurture ba ninyo yun? Diba? Dapat po kasi talagang mayroong relasyon. Diba sa mga anak nga natin, gusto-gusto natin silang makausap. Sa Pilipinas, diba, yung mga anak natin, gusto natin constant yung pakikipag-usap sa kanila. Tama po ba? Kapag nga hindi natin natawagan yung anak natin, nagagalit tayo, tama? Diba? Kasi nga, mahal natin sila at nais natin na maganda yung relasyon natin sa kanila. At ganun din po sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Amen. Kaya naman po, kapag may mga at kapag in-invite naman po kayo sa mga Sunday service o sa Bible study tayo dito sa Distin, alam niyo po, unahin po natin yun. It's not a waste of time. Kahit pa sabihin na mapupuyat ka, pero alam niyo po, it's for the Lord. Tama po ba? Amen po ba yun? Kasi sa Panginoon pa rin po yun eh. Hindi po wasted time yun. Basta kapag sa ating Panginoon, yan po ay may reward tayo sa Kanya. Amen po? Amen. Yan. Si Martha naman, tignan natin si Martha. So si Mary, sit at the feet of Jesus. Yun po yung good part na ginawa niya talaga. Yung nagbigay siya ng time para sa ating Panginoon. And si Martha naman, Martha was busy serving. Tama? Sabi po dun sa Luke 10:40, sabi po dyan, but Martha was distracted with much serving. Amen po ba? Tama po ba? Di ba minsan ganun tayo pag lumabas na tayo, pagka bumili tayo ng manok, tapos hindi ka na bumalik. Dahil para makinig ng salita ni Lord. Alam niyo po, ahead of time, gawin po natin kung ano yung dapat. Tama po? Para po yung pag-upo natin dito, sitting at the feet of Jesus po yun. Pag umupo po kayo dyan at nakinig kayo ng salita ni Lord, kayo po yung mabibless. Amen po ba yun? Amen. Kayo po yung nafe-feed. Kayo po yung napapalakas. Amen po ba? Sino po yung nakarinig ng salita ni Lord pero mas lalong nanghina? Di ba wala? Mas lalo tayong napapalakas kasi mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga paulit-ulit na sinasabi ng ating Panginoong Hesus na mag-spend tayo ng time with Him. Amen po ba yun? Amen. Di ba sabi niya, with much serving, and she approached Him and said, di ba, makikita mo dito yung closeness ni Martha kay Jesus Christ. Kasi, sinita niya si Jesus, di ba? Sabi niya, Lord, do you not care? Wala ka bang malasakit that my sister has left me to serve alone. Therefore, inutusan pa niya si Jesus, tell her to help me. Sabi niya, di ba? So, ibig pong sabihin dyan,
na yung relationship ni Martha at ni Jesus Christ, nandun yung yung talagang magkakilala sila. Di ba? Nandun yung mag-BFF sila. Yun nga lang kasi, si Martha, na-focus siya sa kung ano yung pwede niyang ibigay sa ating Panginoon. Whereas, si Mary, nag-focus siya sa ibibigay ng Panginoon sa kanya. Amen po ba yun? Kaya tayo po, dapat mag-focus tayo sa kayang ibigay ng Panginoon sa atin. Bago po tayo mag-Martha, mag-Mary muna tayo. Amen po? So, wag na po tayo mag-Martha-Martha ha. Mag-Mary-Mary muna tayo. Una po sa lahat. Amen po? Agree po ba kayo sa akin? Amen. Amen. And yan, sabi, Martha was busy. Martha was bold. Bakit bold? Kasi sinita niya mismo si ating Panginoong Jesus eh. Di ba? Sabi niya, ano ba naman yan, Jesus? Di mo ba utusan yan si Mary? Bakit nandyan lang siya na nakaupo? Di ba na ako na yung gumagawa lahat doon? Ganun na yung reklamo. Distracted si Martha because of busyness. Di ba? At ganun din po tayo minsan. Because of our busyness, because of yung may mga ginagawa tayo na hindi natin maiwan, wala na tayong time with the Lord. Di ba? At alam niyo po, may mga busy sa loob ng church, pero wala nang relationship sa ating Panginoon. Gumagawa na lang sila, pero hindi na sila nag-i-spend ng time with the Lord. Alam niyo po, nakakalungkot po kapag ganun yung relationship natin kay Lord, na napaka-shallow lang. Di ba? Kaya naman, sabi niya, Martha was distracted. So, wag po tayong ma-distract. Wag, piliin po kasi natin na mag-spend muna ng time sa ating Panginoon bago tayo humarap sa mundo. Kaya naman, pag-gising natin sa umaga, Lord, palakasin mo ako. Lord, bigyan mo ako ng wisdom muna bago tayo mag-Martha, bago natin gawin yung mga gawaing bahay, bago tayo magluto ng chicharon, bago tayo magluto ng kakainin dito, mag-Martha muna tayo, mag-Mary muna tayo. Amen po ba yan? Di ba? Bago po tayo, kung ano yung gagawin natin, mag-Mary po muna tayo. Bago tayo pumunta sa trabaho, mag-Mary po muna tayo. Amen po ba? Amen. Yan. So, hindi masama ang maglingkod. Totoo naman yan. Si Jesus, hindi naman siya nagalit kay Martha. Ang problema kay Martha ay hindi ang kanyang serbisyo, kundi ang kanyang distraction. Di ba kasi nga na-focus na siya sa lahat ng gawain. Naging sobrang busy siya hanggang nawalan siya ng peace at focus sa ating Panginoong Jesus. Di ba? Dahil sobrang distracted siya, nawala na yung focus niya kay Jesus. And sabi ng ating Panginoon na, let not your hearts be troubled, di ba? Sa John 14:27 na, huwag mong hayaan na matroubled yung heart mo. Di ba? Para ma-enjoy mo yung peace ko, dapat tumingin ka sa akin, sabi ng ating Panginoon. Kaya naman po, si Lord lang makakapagbigay sa atin ng peace. Sabi ko nga po sa inyo last time, di ba? Na yung deal or no deal. Di ba? Ibigay mo lahat kay Lord, sabihin mo lahat sa Kanya, at ang kapayapaan ibibigay ng Panginoon sa iyo. Amen po ba? Amen. Yan. So, possible na gumagawa tayo para kay Jesus, pero hindi na tayo nagbibigay or gumugugol ng panahon kasama si Jesus. Di ba? May time na, yung nagpapakanta tayo dito. Parang ako din, nag-preach ako dito, pero may relationship ba talaga ako kay Lord? Mayroon ba talaga akong pakikinig sa ating Panginoon? Ganon din po sa mga ibang tumatayo. Kasi po, pwedeng pwedeng tumayo ka dito, pero wala kang relasyon sa Panginoon. Pwedeng mag-serve ka kay Lord, pero wala kang relationship sa Kanya. And ang nais po ng ating Panginoon is magkaroon tayo ng intimacy sa Kanya. Amen po ba yun? Amen. Kaya Kaya naman po, spend time with the Lord. Amen po ba yun? Sabi nga po dun sa Old Testament, day and night eh. Pero alam niyo po, si Lord po, hindi lang po yung kumbaga, kahit na 5 minutes pa yan, 10 minutes pa yan, basta ang focus mo ay ang Panginoong Jesus lamang. Amen po ba? Amen. Parang nalungkot na kayo. Yan, maglingkod tayo kay Lord, pero wag nating hayaan na maagaw ng busyness ang ating intimacy
with God. Amen po? Huwag nating hayaan na dahil sa business natin, wala na pala tayong intimate relationship sa ating Panginoon. Hindi na pala tayo nag-grow, hindi pala na nadidipin yung relationship natin kasi nafo-focus tayo sa mga ibang bagay. Kaya po, maglingkod tayo kay Lord, pero ang pinaka-focus pa rin natin dapat ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Yan. So, pangatlo, Jesus wants relationship, not just activity. Amen po ba yun? Hindi lang po yung mga ginagawa natin. Ang gusto ni Lord, relasyon. Amen po ba yun? Amen. Sa mag-asawa, gusto niyo po ba na na hindi kayo nag-uusap? Di ba? Na hindi man lang kayo nag-spend ng time with each other? Na hindi man lang kayo nag-uusap ng mga kung ano yung gagawin, kung ano yung mga plano, di ba? Ang gusto natin talaga, uupo kayong dalawa. Pag-uusapan nyo kung ano yung problema, pag-uusapan ninyo kung ano yung plano sa mga bata, di ba? Ganun po ang mag-asawa. At ganun din po yung gusto ng Panginoon sa atin, na pag-usapan yung salita niya at tayo kung ano yung present natin yung request sa Kanya. Amen po ba yun? Di ba yun po yung nais ng ating Panginoon? Relationship, hindi lang po yung mga activity natin. Tama? Sa Luke 10:41, sabi po dyan, and Jesus answered and said to her, ito yung sagot ng ating Panginoon kay Martha. Martha, Martha, sabi niya, di ba? Andun po yung pagmamahal ng ating Panginoon. Hindi po siya nanigaw, hindi po niya kinondem si Martha. Ano po sabi niya? You are worried, in trouble about many things. Sabi niya, yun po ipinapaalala po ng ating Panginoong Jesus sa kanya na, bakit sobra kang nag-aalala? Bakit sobra kang nadidistract? Bakit sobra kang troubled? Bakit sobra kang busy? Sabi ng ating Panginoon. Next na verse po, sabi niya, but one thing is needed. Di ba? Sabi po dyan, one thing, naka-blue po siya, di ba? Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her. Kapag po umupo ka sa paanan ng Panginoon, ang salita niya hindi po matitake away sa'yo. Nandyan lang po, palalakasin ka ng ating Panginoon. Amen? Amen. Yan, tinawag ni Jesus si Martha ng may pagmamahal. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kapag sinabi ni Lord na, Gina, Gina, ibig sabihin, mahal na mahal ka ng Panginoon, na gusto niyang i-correct yung ginagawa mo kapag ito ay mali. Kaya nga po, di ba, minsan, may mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan kasi gusto ng Panginoon na i-correct tayo. Gusto ng Panginoon na mas matuto tayo. Amen po ba yun? Di ba? So, lahat po na nangyayari sa buhay natin, hindi yan aksidente. Walang aksidente sa Panginoong Jesus. Lahat po orchestrated, lahat po yan inalaw ng Panginoon para po mas makita natin kung anong relasyon meron tayo sa Kanya at kung paano natin i-handle yung mga problemang yan kapag naranasan po natin. Amen po? Kaya nga po maganda na gamitin natin ang salita ng ating Panginoon. Di ba? Kapag marami kang salita ni Lord na naka-store dyan sa puso mo, huwag mong itago lang. Gamitin mo. Apply it sa buhay mo. Di ba? Kasi minsan hindi natin ginagamit eh. Di ba minsan sabi nila, walang silbi ang salita ni Lord kasi hindi mo ginagamit. Hindi po. Wala kang silbi kapag hindi mo ginamit ang salita ng Panginoon. Tama? Tayo yung walang silbi kasi ang salita ng Panginoon, hindi yan nagbabago. Ang promesa ng Panginoon sa atin, nandyan lang, hindi yan nagbabago. Tama po? Tayo lang po talaga minsan yung walang silbi dahil hindi natin ginagamit ang salita ni Lord. Tama? Yan. Gusto lang niya, ito, tinawag ni Jesus si Martha ng may pagmamahal, hindi galit si Jesus. Gusto lang niyang maintindihan ni Martha kung ano ang tunay na mahalaga. At yun nga po yung sinabi niya na ginawa ni Mary is to sit at the feet of Jesus. Amen po? So, hindi gusto ni Jesus na puro trabaho lang tayo. Di ba kasi, nakaka-burn out kapag puro trabaho, tama? Di ba napapagod din tayo, same rotation, yung rotation lang natin. Parang, sino ba yung kausap ko na tumawag ako?
parang nakakapagod na yung laging ganito, Pastora, pagising mo sa umaga, maliligo ka, tapos kakain, tapos magtatrabaho na naman, 12 hours ka sa factory, uuwi ka, anong oras na pagod ka na, di ba? Kaya nga po, kailangan na mag-spend tayo ng time with the Lord para hindi po tayo ma-burn out. Amen po ba yun? Para hindi po natin makita yung nangyari. Kumbaga, kasi kapag ka may relationship ka kay Lord po, mas lalo ka pong napapalakas. Amen? Mas lalo po tayong nadideepen yung ano natin, yung pagkakilala natin sa Panginoon. At mas lalo tayong may inspire to work for our families, to work for our kids. Di po ba? Mas lalo tayong may inspire na magbigay sa kanila. Kasi alam mo, kasama mo ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Yan. So, gusto ni Lord, relationship. Amen po ba yun? Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto ni Lord, relationship. May relationship ka ba? Sana yung relationship ko ka. May relationship pa tayo kay Lord. Ayan. Alam niyo po si Jesus Christ, ito po yung patunay ng ating Panginoong Jesus mismo, ginagawa niya, yung ginawa ni Mary to sit at the feet of Jesus. Alam niyo po, sabi diyan, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. So ginagawa ba ni Lord nang mag-spend ng time para sa kanyang Diyos, para sa ating Diyos Ama? Tama po ba? Kaya nga si Jesus Christ is our perfect model, perfect example. Kaya sa may verse po na nakalagay na yung ginagawa ng ating Panginoong Hesus, dapat nakikita natin yun. Kasi siya po yung perfect example na dapat nating tularan. Amen po ba yun? Kaya nga po sabi, di ba, imitate God as dearly love children of our God. Amen po ba? Tayo po dapat imitate natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya naman, sabi, madaling araw. Alam niyo po, hindi lang yung verse na yan. Mayroon pa pong mga verses sa Luke, sa Matthew, na nagsasabi po talaga na ang ating Panginoong Hesus ay bumabangon siya at pumupunta sa mga ilang na lugar to spend time sa kanyang Ama. At tayo po, ginagawa po ba natin yon? Huwag po kapag may time lang tayo na magbabasa, huwag lang po pag may time tayo na manalangin. Tapos kapag may nangyari na sa'yo, saka ka lang, Lord, bakit ganito nangyari? Lord, bakit? Diba? Saka mo question si Lord. Kaya naman po, madaling araw pa lang. Diba? Bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon siya nanalangin. So sa bahay po natin, diba? Kahit naman po pag sa amin kasi ni Brother Alfred, ay panggabi po siya eh. Kaya ako, isa lang po ako sa amin, sa umaga. Hindi po ba? So, nakakapag-spend time tayo ng kay Lord. Sa mga may kasama din po, pwede naman pong doon sa kusina. Kapag may kasama po kayo sa kwarto, pwede rin naman po kung saan nyo gusto. Or sa trono, gusto nyo doon sa trono, sa Great White Throne. Pwede rin po kayo mag-spend ng time doon. Di po ba? Kapag po walang place na to worship the Lord, di ba? Diba? Kasi sabi nga po ni Brother Alfred kanina, yung kung ano yung pagkakaiba ng praise and worship. Praise is yung nagpapasalamat ka sa lahat ng kabutihan ng Panginoon sa'yo. Yung binibigay niya sa'yo, yung araw-araw na kalakasan mo, yung araw-araw na pag-ingat sa'yo ni Lord, yung skill mo, yung finances mo na pinagpapala ng Panginoon. That is praising the Lord. Pero ang worship, ano po ba ang worship? Ang worship po dapat ay yung built-in sa'yo yan, na nagsumasamba ka sa Panginoon dahil siya ang nagpo-provide ng lahat sa iyo. Dahil siya yung kataas-taasan na siya lamang yung, kumbaga, I am the way, the truth, and the life. Di po ba? Siya lang po, wala nang iba. Kaya naman po, dapat lang nasambahin mo siya sa araw-araw ng buhay mo. Amen po ba yun? Sa buhay po natin, dapat talaga sinasamba natin ang Panginoon. Ginagalang natin siya. Dapat nandun yung reverence natin sa Kanya. Dahil siya po talaga ang source of everything natin. Hindi lang po kapag nagpasalamat ka lang kapag may ginawang maganda si Lord sa'yo. Tama? Amen. Next, conclusion na po tayo. Sa kwento ni na Martha at Mary, makikita natin na parehong mahalaga ang service at devotion. Kasi totoo naman na syempre pag may bisita tayo, alangan naman na hindi mo asikasuhin, di mo ba?
Pero mahalaga po na makita pa rin natin yung pinaka-importante. But Jesus said, yan. Basahin nga po natin yan at malakas nating sabihin. Yan. So, sabihin mo sa katabi mo, spend quality time with the Lord. Amen? Yun po ang pinakamahalaga. Alam niyo po, kahit yung mga natin, yung nasa mga Old Testament na si King David, sila Moses, sila Joseph, sila Abraham, alam niyo po, ang one thing talaga na ginagawa nila is to spend time with the Lord. Kapag hindi na po nila ginawa yun, alam niyo po, doon po lumilihis yung landas nila. Doon po sila nakakagawa ng mali. Alam niyo po ba si King Solomon? Di ba si King Solomon po, siya yung pinaka-richest na hari? Siya yung pinaka-matalino, yung wisdom niya grabe. Pero ano ang naglayo sa kanya sa Panginoon? Nung nakipag-asawa siya sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Di ba? Kaya nga po, kapag nalihis yung mata mo sa ating Panginoon, mapapalayo ka po talaga sa Kanya. Kaya naman, mag-spend tayo ng quality time with the Lord. Kahit isang verse lang yan, kahit 2 verse lang yan, ang importante, nagbabasa ka ng salita niya. Huwag naman pong puro prayer lang. Huwag naman pong puro request lang. Kasi yun po, hindi po yung two-way communication kay Lord. Ibig sabihin, ikaw lang nagsasabi ng gusto mo. Di ba? Ang gusto ng Panginoon, magsabi ka sa Kanya, and at the same time, si Lord naman, ang makikipag-usap sa iyo. Paano siya makikipag-usap sa iyo? Hindi po literal na makikipag-usap si Lord sa atin through His Word. Kaya nga po, all-time best-selling po ang Bible. Yan po yung pinaka-importanng libro sa buong mundo. Amen po ba yun? Sino po yung may Bible po dito pero natingga? Kumbaga, nandun na lang naaalika po ka, na hindi man lang mabuksan. Sino po may Bible na gano'n? Na hindi man lang nabubuksan, hindi man lang nababasa, wala man lang nalagyan ng liner, di ba? Sino po? Alam niyo po, wag po natin hayaan na yung Bible natin ay nagluluma na lang doon na hindi man lang nating binubuklat. O kaya may Bible app ka nga, pero hindi mo man lang mabuksan. Diba? Buksan po natin ang salita ng Panginoon kasi nandyan po talaga ang mga promises ni Lord at mapapalakas po tayo ng kanyang salita. So, ang pinaka-importanting bagay ay hindi ang dami ng ginagawa natin, kundi ang pagiging malapit natin sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Kaya naman po, yun lang po. Yung parang pakiusap ko na sa inyo, di ba, na mag-spend tayo ng time with the Lord. Bigyan natin siya ng oras. Amen po ba yun? Mag-memorize tayo ng kanyang salita. Mag-meditate tayo ng kanyang salita. Kahit na isang verse lang sa the whole week. Alam niyo po, pwede po yun eh. Example po yung sa Romans 8:32, di ba? Na hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak. Kaya hindi niya rin ipagkakait sa atin yung mga mabubuting bagay. Yun pa lang po, pwede mo na siyang i-meditate the whole week. Di mo ba kapag dinaisip po ninyo yung salita ng Panginoon? Kaya naman, kahit isang verse lang yan, ang importante, nag-spend ka ng time with the Lord. Amen po ba yun? Para po kapag may mga disturbances, kaya kapag po may mga distractions tayong mararanasan, hindi po tayo basta-basta matutumba. Bakit? Andyan ang salita ng Panginoon na magli-lift up sa iyo. Amen po ba yun? Andyan ang salita ng Panginoon na pwede nating hugutin para ipamuhay. Tama po? Kaya naman, spend time with the Lord. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Amen. So, magmula bukas, meron na kayong one-on-one kay Lord. Amen? Amen. Magigising na po ba tayo ng maaga? Amen.
Iisip na po ba tayo ng madaling araw? Sabi niya madaling araw, di ba? Pero it's up to you po. Kung gusto niyo sa gabi na mag-spend ng time kay Lord, pwede po. Kung gusto niyo naman po sa umaga, pwede rin po. Basta, any time of the day, basta para sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Yan. So, amen yan na narinig po yan ng ating Panginoon. Di ba, Sis Jack? Di ba, Brother Baste? Di ba, Sis Dory? Di ba, Sis Adele? Oh, Sis Leonie? Amen po? Di ba? Lahat po tayo, kailangan natin ang salita ng Panginoon. Kailangan natin ang presensya niya. So, sige po, tinatawagan po natin ang ating worship team at magpuri tayo sa ating Panginoon. Amen? Marami po ba tayong natutunan? Amen. Yung pupurihin ka sa amin.